cellphone. So ito na yung ano, yung auxiliary contact. Pinarallel lang natin dito sa normally open dito. So yan, gumamit na ako ng white para madali yung masundan yan. So ito yung normally close. Ngayon sa bandang taas na nakalagay naman doon na NC, ito nakalagay NO, ibig sabihin ito yung normally open, ito na yung normally close. Ganun din dito, ito yung normally close sa taas, normally open. Kaya ito yung start natin. Pag pindot natin to, mag-on dapat. So yan, ayusin lang yung wiring bago natin isaksak para tayo ano, nakapagpasabog. Yun. Okay. So bago natin i-on, test rin natin syempre. So yan, naka resistance. Ayan. So hindi ko pa pinipindot yung on. Pag pindutin ko ito, dapat magbago yung resistance ng dito. Nakita. Ayan. Pipindutin ko ito. Lobat kasi yung cellphone ko. Naka-charge. Ayan. Ito. So pindutin ko ito. Dapat may resistance siya. Hindi zero. Pag zero, ano yan? Sabog. So yan. Mataas yung resistance. Ibig sabihin, dumaan sa coil. Ayan. Ayan, pwede na nating i-on. Saksak ko yung supply. Ito, saksak ko na. Boom! Ayan na. So, yan. Ito yung ating breaker. Contactor natin. Ito yung ating normally close contact. Ito yung normally open. Ingat lang tayo guys, 220 volts yan. So, pag-on ito, pinipindot. Ay, naka-off pala. So, ayan. Pagka off natin, ay pagka pindot ng on, so, nag-engage. Pag i-off natin, mag-off siya. Kung mapapansin nyo, ito lumulubog siya pag naka-on. So, on ulit natin. Mahirap pindutin. Yun. Tapos off. Yun. On. Off. On. Pag binitawan ko ito, na steady na siya na naka-on kasi yun yung tinesting natin dito kanina sa may inano natin sa diagram at doon sa ating natulog ang ating computer. Ayan. So yan, simulate. Pindutin natin yung start. So yun, charger ng cellphone. Yun, naka-engage, naka-on. Pindutin natin yung stop. Ayan. Ayan. Ganyan yung ginawa natin dito. So pindutin natin yung on. Ay, naka-on na pala yung off. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan. Ngayon maglalagay naman tayo ng ilaw. So gagamitan natin ng ilaw. Ito na lang. So 220 volts ito. Nakita na natin kanina. So sunod guys, ilagay ko to sa board para madaling makita, malinis tignan. So naka-off. Ensure lang lahat natin lagi na naka-off yung yung power. Ito yung gagamitin natin. Ganun lang. Ito, dalawa lang naman yung terminal nito. Lagay natin yan. Yan. Pagka nakita na natin ito, pwede na sa module sa susunod para banana plug na lang, salpak na lang ng salpak. Mabilis mag-demo. Tsaka malinis. Basta nasundan nyo yung una. So, ito lalagay ko rito. Tapos ito papunta sa supply.
Yan, ito yung gamitin na natin, ano, yung line 1 ng contactor. Pagka dito sa baba, ang tawag dito line T1, line 1, line 2, line 3, L1, L2, L3. Dito sa baba ay T1, T2, T3, T3, o kaya W. So ito yung ating line 2. Lagyan natin dito taas. Ginagawa lang to pagka pareho yung voltage requirement ng coil tsaka nung yung ano power ng load ng kanyang load. Yan, pag parehong 220 volts yung control at load, pareho na, dyan na lang yung ano, pwede na dyan. Pwede rin hiwalay yung breaker sa actual. So yan, yung supply dito pumunta natin dito sa normally open contact ng line 1, line 2. Yung output nito ay pupunta, pailawin natin to. Pwede ko palang tester kung gumagana pa to. So yan, testerin natin. Ayan, yan, gumagana pa ba yan? Ayun, may resistance, may ka-ohm. Bukan natin ang kaalaman. Ito yung ating on. So saksak na ulit natin, si-on natin to, ito yun, umilaw. So, kita ba? Liwanag yun, kita naman. So nagkaroon na tayo ng indicator. Bali ganito yan ang ginawa natin. So off muna natin ito. Bali naglagay tayo ng ilaw. So ilaw, tapos nakakonect yung ilaw sa breaker. Hiwalay yung breaker eh. Bali may ano dito, ang symbol ng breaker is parang ganyan. Dito parang ganyan, parang letter C. Ganyan. So dahil ano siya, dahil coupled, parang may dot siya sa gitna. Ganon, parang ganon. Tapos nandito sa may contact, ito may contact. Pero para maging madaling maintindihan, i-simplify natin. Simplify. Ay, hindi pala kita sa video. So ito yung coil, naglagay tayo ng ilaw. So parang ganito. Yan, ito yung contact ng coil. Ito rin yung coil. So ito yung power contact, ito yung auxiliary contact. Yan. So testingin natin ulit. Nasaan ba yung takip ng ito? On natin yung breaker. Yan. So dito tayo sa on. Yun. Hop. Yan. So dito ang ginawa natin para madaling maintindihan, yung ano kasi yan natin, naglagay lang tayo ng another contact dito. So input siya, input na contactor, contact pala siya. Tapos nagbigay tayo ng nagdagdag tayo ng output to indicator. Enter. Yan. So pagka in-energize natin ito, simulate, start, ayan.
pagka pinindot natin yung start, ito, ma-energize yung coil ng contactor, magiging close yung state ng auxiliary contact ng contactor. Tapos yung main contact ng contactor na sumusupply doon sa indicator natin ay ma-energize din. So ito yung ginawa natin dito na yan ang ginawa natin dito. So yun, magulo pero iaayos natin yan sa module. Ang importante kasi familiarization muna kung nasaan yung mga mga wire na ilalagay, nasaan yung mga terminal. Kasi pagka module na, hindi na tayo mag-i-screw dito sa mga na to na terminal na yan. So yan, on off. So on off, tapos reverse forward ang susunod. Naputol yata yung video.